Nagbabala naman ng ilang kumpanya sa panukalang limitahan ang cash-in amount sa online gaming platforms. Posible raw kasi itong magtulak sa ilang players na pumasok sa black market. May Agenda Weekend Report si Sujin Kim. Business as usual ang gaming platform na DigiPlus kahit sa gitna ng mga panawagan na ipatigil ang online gambling. Ayon kay DigiPlus Chairman Eusebio Tanco, hindi naapektuhan ang operasyon ng kumpanya. Ang tinamaan lang, damdamin. We're still on target. Nothing has changed except herd feeling. Maging ang stock price ay tinamaan, ngunit hindi ang aktual na gaming activity. Ngunit dahil sa mga panukalang batas na gustong limitahan ang cash-in amounts at e-wallets, babala ng kumpanya, ang sobrang paghihigpit ay maaaring mag-backfire. If the amount, the minimum top-up amount is setting too high, some player we are pushing to the black market. Aminado si Chu na karamihan sa mga transaksyon ay dumadaan sa e-wallets. Ngunit anumang entry point, pareho lang ang kalalabasan. Shouldn't we address the illegal? Shouldn't we do a massive crackdown on the illegals? Why the illegal? When you make money, when we pay the right taxes. Iginiit ng DigiPlus, bukas sila sa regulasyon basta may balanse. Sa katunayan, gumagawa na rin sila ng industry alliance para makapag-ugnayan sa mga regulator. The president is a very level-headed person. I'm sure he will listen to he's a strong team of advisor. At kahit sa gitna ng init ng debate sa online gambling, tuloy pa rin ang expansion ng DigiPlus. Nitong Biyernes lang, inaprubahan na ang kanilang pagpasok sa South Africa. Sa harap ng lumalaking utang ng bansa na 62% of GDP, nanindigan ang DigiPlus na ang mga legal na operator tulad nila ay malaki ang ambag sa tax collection at state revenue. Para sa Agenda Weekend, Sujin Kim, Billionaire News Channel.